Ako po ay kapatid ni Eric Jun Casilaw, isang revolusyonaryo, National Democratic Front of Mindanao Peace Consultant. Ako din ay kasamahan sa Anak Pawis Party List nung mahuli si Amanda Etianes bilang organisador ng mga kababaihang magsasaka sa lambak ng Cagayan. Si Amanda Etianes, si Eric Jun Casilaw ay dalawa lamang sa mahigit 700 na mga bilangong politikal na ikinulong ng nakaraan at kasalukuyang rehimeng Marcos Jr. Mga kababayan, ano po ba ang bilanggong politikal? Sino-sino po ba ang mga bilanggong politikal? Sila po ay hindi mga komon na kriminal. Sila ay mga mamamayan na sa kanilang pampolitikang paniniwala, sa kanilang kakayanang kumilos para baguhin ang sistema, sila ay kinasuhan, sila ay tinatong kriminal. Sino-sino po ba ang mga bilanggong politikal? Sino-sino po ba ang 700 na mahigit na mga bilanggong politikal? Sila po ay mga organisador, mga leader magsasaka. Sila po ay mga trade union organizer, mga leader sa hanay ng mga manggagawa o mga unionista. Sila po ay mga aktivista. Sila po ay mga human rights defenders. Sila po ay mga revolusyonaryo, mga mamamayan na nais baguhin ang sistema sa pamamagitan ng pagre-revolusyon. Yan po ay katawagang bilanggong politikal. Pero ano po ang ginagawa ng gobyerno? Kinikilala sila na mga kaaway ng Estado. Kinikilala sila na banta sa seguridad ng ating gobyerno. Kinikilala sila at binabansagan sila o tayo ng mga terorista, mga kriminal. Kaya pinapakilos ang lahat ng ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Justice, tulad ng National Task Force to End Local Communist and Conflict, mga huwes, mga korte, mga kapulisan, para ito ay makulong. Ano ang nangyari kay Amanda Etianes? Tinaniman ng mga pulis at militar ng matataas na kalibre ng armas at mga granada. Mamang pulis, kung kayo po ay magaling magtanim, hubarin nyo ang inyong mga uniforme at maging magsasaka na lamang kayo at magtanim kayo ng palay para may pagkain at may bigas ang Pilipinas. Ito po ang naranasan ng kalakhan ng mga bilanggong politikal na may hinaharap ng mga gawa-gawang kaso, tanim bala, tanim baril, tanim granada. At maging ang mga biktima ng tukhang, mga biktima ng drug war at mga biktima ng all-out war sa laban sa revolusyonaryong kilusan ay tinatamnan ng mga baril at sinasabing mga NPA ito. Kaya mga kasama, nandito tayo nangangalampag sa isa sa mga ahensya ng gobyerno na dahilan kung bakit paparami ang bilang ng mga bilanggong politikal sa ating bansa. Uulitin namin bilang mga kamag-anak, kapamilya ng mga bilanggong politikal, hindi namin ikinahihiya ang aming kapatid, ang aming asawa, ang aming kamag-anak na tawagin silang bilanggong politikal. Nakakulong sila sa mga gawa-gawang kaso habang maraming mga kriminal, maraming mga magnanakaw, maraming mga kurap tulad nila Duterte, ang mag-amang Duterte at maging si Marcos Jr. ang nagpakasasa sa pera ng sambayanan at hindi nakakulong, na mas nararapat na gawing mga kriminal.
Hindi namin ikinahihiya na tawagin ang aking kapatid na revolusyonaryo, na tawagin sa Manday Chanes na aktivista. Dahil kumikilos sila para baguhin ang isang bulok na sistemang meron ang ating bansa. Kaya nararapat lamang sa paggunita ng pandaigdigang araw ng pakikiisa sa mga bilanggong politikal, malinaw at malakas na panawagan ng mga pamilya ng mga bilanggong politikal na sila ay palayain, i-dismiss ang lahat ng mga gawa-gawang kaso ngayon na at sa kagyat. Ikulong ang dapat ikulong. Ikulong ang mga Duterte. Panagutin ang mga Marcos, ang Marcos na rehimen. Sila dapat ang sisingilin ng sambayanang Pilipino. Marcos singilin! Duterte panagutin! Marcos singilin! Palayain ang lahat ng bilanggong politikal! Palayain ang lahat ng bilanggong politikal! Palayain!